Tayo'y pumikit. Dakilang Diyos na aming Panginoon, Ama, Diyos ni Abraham, Isaac at ni Jacob, Diyos na aming manlilikha, Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos noon, ngayon at magpakailanman, hindi ka po nagbabago, O Diyos. Sa pangalan ng iyong anak, kami ay lumalapit at nagpapakumbaba sa iyo pong harapan. Lord, kailangan po namin ng iyong biyaya, kailangan namin ng iyong presensya, Lord God. Baliwala, Panginoon, ang aming mga sinasabi, mga inaawit dito, Panginoon, kung wala naman dito ang iyong presensya. Kaya Lord God, inaanyayahan po namin na kumilos ka sa aming buhay, kumilos ka sa aming kalagitnaan sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. Inaanyayahan namin ng iyong Espiritu, O Lord, na mag-minister, Lord, sa aming kalagitnaan. Mangusap po, Panginoon, sa bawat kaluluwa na naririto ngayon sa iglesyang ito at maging nanonood sa online, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, ng iyong salita, Lord, sa umagang ito ay tumago sa aming puso. Tumanim, Panginoon, ng malalim, Lord God, at magbunga ng mabubuting gawa sa aming buhay, Panginoon. Tulungan mo kami, Lord, na magkaroon kami ng mata na nakakakita at tenga na nakakarinig, Panginoon. Hindi sa pisikal lamang, kundi sa espiritual, Panginoon. Dalangin po namin, Lord God, na ma-absorb po namin, Lord, ang aming mga matututunan ngayong umagang ito, Panginoon. At mabigyan ka namin ng kaluwalhatian paglabas namin, Lord. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan natin ng Diyos. Ayan, praise God. Hallelujah. So, ngayong umaga po ay pag-uusapan po natin yung kingdom culture. Sabihin nyo nga po, kingdom culture. Ayan, okay. Bago tayo magpunta doon sa mismong topic natin, okay, gusto ko lang po kayong bigyan ng overview. Bakit ito po yung pinili ko po na paksa ngayong umagang ito? Alright. Kasi po, dito sa mundong ito, there are two kingdoms na nagtatalo or nag-aagaw, nag-aagawan. Okay, para sa isip natin at sa puso po natin. Okay, it's the kingdom of God and the kingdom of darkness, the kingdom of Satan. Naintindihan po ninyo? Okay, itong dalawang kingdom na ito ay lagi po siyang magkahidwaan o magkaaway. Okay? So ang kingdom po ng Panginoon ay hindi po rito sa lupa. Naintindihan po ninyo? Kundi ang kingdom ng Panginoon ay nasa langit. Naintindihan? Kaya po bumaba dito ang Panginoong Hesus para i-preach yung kingdom of heaven. Naintindihan niyo? There is when Jesus ay nagkatawang tao, ang pinreach niya po ay the kingdom of heaven. Sabihin niyo po, kingdom of heaven. Ayan. Dahil ito pong mundo natin is under the kingdom of Satan. Okay, basahin po muna natin sa 1 John chapter 5 in verse 19. 1 John chapter 5 in verse 19. Meron ba kayong mga dalang Bible? Notebook at ballpen? Alam niyo po, mas matalas ang mapurol na lapis kaysa sa utak natin na kakabisuduhin lang natin, madali natin malimutan yan. So maganda ay tititake note po natin yung ating mga natututunan dito. Sabi diyan, we know that we are of God and the whole world lies under the sway of the wicked one. Pwede ba natin, Kuya Dave, sa Tagalog yan? 1 John chapter 5 verse 19. Ayan. Alam nating tayo'y mga anak ng Diyos. Kahit na ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng dyablo. Ano po yung ibig sabihin ng buong sanlibutan? Itong mundo na ginagalawan po natin ay under the influence of Satan. Kaya mapapansin po ninyo yung mga taong hindi under sa influence ng kingdom of heaven, iba yung pag-iisip nila,
iba yung pananalita nila, iba yung mga kilos nila. Amen. Hello. Meron pong distinction. Sabihin niyo po, distinction. Mayroong pagkakaiba ang namubuhay under the influence of the kingdom of heaven and under the influence of the kingdom of this world. Amen? And in the last day, okay, the last day, the day of judgment, magkaiba rin yung lugar kung saan mapupunta yung mga nagpa-influence sa kingdom of heaven at sa mga taong nagpa-influence sa kingdom of Satan. Amen? So now, ang principles po ng kingdom of God ay magkaiba sa principles ng kingdom of darkness or kingdom of Satan. Ano ba yung mga prinsipyo? Diba? Ano yung mga prinsipyo na pinaniniwalaan, tinatayuan, at ina-apply ng mga taong nasa under the kingdom of heaven? Amen? Pag sinabi po nating kingdom, meron siyang ruler. Pag sinabi nating ruler, siya yung hari, nagahari. Siya yung nagbibigay ng mga batas, siya yung nagbibigay ng mga panuntunan doon sa kanyang kaharian na kung saan yung kanyang mga pinapamahalaan at nasasakupan, pag sinunod yung kanyang mga tuntunin, okay, yung mga nasasakupan niya mapagpapala. Naintindihan po ninyo? Amen. Ganun po yung kaharian ng Panginoong Diyos. Kapag ang Diyos po yung naghahari sa atin at sinusunod natin yung kanyang mga tuntunin, na pagpapala tayo. Kaya merong pagpapala sa pagsunod sa mga tuntunin ng Diyos. Amen. 'Di ba? Sabi ng Deuteronomy chapter 28 from verse 1 hanggang verse 2. Okay? Deuteronomy chapter 28 verse 1. Sabi diyan, "Now it shall come to pass if you diligently obey the voice of the Lord your God to observe," tingnan nyo ha, to obey the voice of the Lord and to observe carefully all His commandments, which I command you today, that the Lord your God will set you high above all nations of the earth. Verse 2, "And all these blessings," sabi nyo nga blessings. Okay? "And all these blessings shall come upon you and overtake you because you obey the voice of the Lord your God." Amen? Para mapagpala po tayo dito sa mundo, okay? Under the kingship of our Lord God Almighty, pag susundin daw natin yung kanyang mga utos, we will observe carefully all His commandments, yung blessing daw niya, hahabulin tayo, hindi lang tayo habulin, i-overtake pa tayo. Amen po ba? At ang blessing po ng Panginoon, sabi ng Proverbs, saan ba yun? Proverbs, saan ba yun? Yung the blessing of the Lord makes one rich. 10:22. Ayun, nandito na ako. Ayun. Proverbs chapter 10 verse 22. Ayan. Proverbs 10 verse 22. Ayan. Sige nga po, pakibasa sabay-sabay. Paki-open sa Tagalog, Kuya Dave. Mas maganda yung sa Tagalog. O sige, basa. 1, 2, 3, go. O, lakasan nyo. Isa pa. 1, 2, 3, go. Naniniwala ba kayo rito? Ang pagpapala ng Panginoon ay Amen. Alam nyo po, pag binasa nyo yung Bible, okay, si Abraham, mayaman. Amen. Si Solomon, mayaman.
Amen? Pinayaman sila ng Panginoon. Bakit? Kasi may pangako si Lord sa kanila eh. Hanggat sila at yung kanilang mga anak daw ay sumusunod sa tuntunin ng Diyos, pagpapalain sila. Di ba? May kondisyon yung pagpapala ni Lord eh. Okay? Meron din naman blessing si Satanas. Nabasa niyo ba sa Bible yon? Si Satanas din nag-promise ng blessing. Tingnan niyo, Matthew chapter 4. Matthew chapter 4, sabi dito sa verse 8 hanggang verse 9. Ito po yung tinutokso ni Satanas, ang ating Panginoong Hesukristo. Sabi niya diyan, pagkatapos dinala pa siya, si Jesus, ng dyablo sa isang napakataas na bundok at ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa mundo at ang kayamanan at kadakilaan ng mga ito. This was when si Jesus ay nagtapos ng kanyang 40 days prayer and fasting. Dinala daw siya sa isang napakataas na bundok. Tapos ipinakita sa kanya, kay Jesus, ang lahat ng kaharian sa mundo. Okay, next verse. At sinabi ng dyablo kay Jesus, okay, tingnan nyo ha, ang lahat ng iyan ay bibigay ko sa iyo kung luluhod at sasamba ka sa akin. Hello? Hello? Nakikita po ninyo, ang mga Christian po kasi, na pagpapala sila, hindi katulad ng pagpapala na binibigay ni Satanas. Okay, si Satanas po, kaya niyang ibigay yung fame. Kaya niyang ibigay yung money. Kaya niyang ibigay yung pagkain mo actually araw-araw. Kaya niyang ibigay yon. Pero mayroong karagdagang kalungkutan. Naintindihan ninyo? Kapag si Satanas po ay nangako, sa dulo nun, mayroong kapalit. Hello? Hello? Si Satanas may pangako siya, pero mayroong kapalit yan sa dulo. Alam niyo kung ano? Alam niyo kung ano? Hello? Alam niyo ba kung ano? Impyerno. Yung mga blessing po ni Satanas, hanggang dito lang sa mundo. Amen? Pero ang blessing ng Panginoon, nagpapayaman, hindi lang dito sa lupa, kundi hanggang sa susunod na buhay natin. Kasi ang totoong pagpapala ay yung presensya ng Diyos. Amen? Aanhin daw natin, makamit man natin ang kayamanan dito sa mundong ito, mawala naman yung ating kaluluwa, mapahamak naman yung ating kaluluwa. Naintindihan niyo po ba yung mga kapatid? Iba yung prinsipyo ng lumalakad sa principles of the kingdom of God at yung taong lumalakad sa principles of the kingdom of darkness. Ang isip ng tao na lumalakad sa principles of the kingdom of darkness hanggang dito lang. Naintindihan po ninyo? Hanggang dito lang. Okay. Hallelujah. Okay. Ngayon po, sa mga simbahan, okay? Sa mga simbahan, marami po ang pumupunta ng simbahan, marami ang nasa ministry, pero they are still operating in the principles of this world. Naintindihan po ninyo? Ang simbahan, ginagawa nilang corporate, tawag dito, na parang organization. Okay? Hindi po ganun ang church. 'Di ba? Ang corporate organization binubuo ng CEO o president. Sa baba, yung vice president, pwedeng COO siya o something else. Tapos mga iba't ibang department heads. Hello? At yung mga empleyado sa ilalim. Naintindihan niyo? At yung mga empleyado, yung mga department heads, sumusunod sila doon sa nasa taas nila kasi meron silang position. Hello? Hello? Ganon po sa mundong ito. Ganon yung kalakaran sa mundong ito. Susunod ka doon sa mas mataas sa'yo kasi siya yung nasa posisyon. Hindi ganon sa kingdom of God, sa kingdom of heaven. Yung nasa taas siya yung bababa para pagsilbihan yung mga nasa baba. Hello? Iba yung principle sa kingdom of heaven. Amen. Diba? Kaya nga doon sa John chapter 13, okay, anong ginawa ni Jesus? Diba, hinubad daw niya yung kanyang garment, kumuha siya ng isang towel, tapos kumuha siya ng isang basin of water,
Tapos lumuhod siya doon sa harapan ng mga disciple niya. Anong ginawa niya? Nilinis ni Jesus yung mga paa. Okay? Ang paglilinis po ng paa during that time, okay? Ang culture po ng mga Israelita, ang tagahugas lang ng paa ay yung alipin. Ibig sabihin, katulong. Hello? Pero si Jesus, kahit na siya po ay Diyos, inari niya yung sarili niya bilang alipin. Kaya niyang maglingkod sa pinakamababa. Amen. Amen. Palakpakan natin si Lord. Okay. So, punta po tayo doon sa ating topic. So, kingdom culture. Sabihin nyo nga po, kingdom culture. Ayan. Sa kingdom of heaven, merong kulturang, merong kultura na sinusunod. Kumbaga dito sa Pilipinas, meron tayong kultura. Diba? Sa isang bayan, ito yung kultura. Tama? Pagdating mo sa Visayas, ito yung kultura. Pagdating sa Mindanao, ito yung kultura. Amen? Naintindihan po ninyo? Sa langit, iba rin ang kultura. Yun yung pag-aaralan po natin ngayon. Amen? Okay, sa kingdom culture, gusto ko po muna malaman natin yung culture of wisdom. Sabihin niyo wisdom. Sa Tagalog ay karunungan. Okay, yan po yung pag-aaralan natin ngayong umagang ito. Sabi sa Proverbs chapter 9 in verse 10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ang pagkatakot sa Diyos, ang banal na pagkatakot sa Diyos ay umpisa daw ng karunungan. Sabi diyan, Proverbs chapter 9 verse 10, the reverent fear of the Lord. Ano yung ibig sabihin ng fear of the Lord? Yan daw ay yung worshiping Him and regarding Him as truly awesome. Amen? Ito amplified po itong binabasa ko. The fear of the Lord is worshiping Him and regarding Him as truly awesome. Para sa inyo, ang Diyos ba ay kamangha-mangha? Amen? Kamangha-mangha ba ang Diyos? Merong kanta niyan, di ba? Kamangha-mangha. Hindi ko alam yung lyrics eh. Basta yun. Di ba? Ang Diyos ay kamangha-mangha. Yan po pala yung ibig sabihin ng reverent fear of the Lord. Na tingnan mo ang Diyos na kamangha-mangha. Hindi yung fear na natatakot ka. Hello? Hello? Ang reverent fear of God is you are in awe of God for who He is. You are in awe. Okay? Yung merong verse sa Bible lang sabi doon, who am I that you are mindful of me? Sino ba ako at bakit ako yung laman ng isip mo, Diyos? Nabasa niyo ba yon? Sino ba ako? Yun yung totoong pagkakaunawa ng reverent fear of the Lord. You are in awe of God and what He did in your life. On what He did on the cross for you and for me. Amen? That is reverent fear. That is why you worship Him because you are in awe of Him. Namamangha ka sa Diyos, namamangha ka sa ginawa niya para sa iyo. Amen? Hindi dahil takot ka sa Kanya. Namamangha ka sa Kanya, kaya ka sumusunod sa Kanya. Okay. The reverent fear of the Lord that is worshiping Him and regarding Him as truly awesome is the beginning and the preeminent part of wisdom, its starting point and its essence. And the knowledge of the Holy One is understanding and spiritual insight. Okay, sa ibang mga verses, hindi ko na po babasahin yung kabuuan ng laman ng mga verses. Sabi sa Proverbs chapter 8 verse 13, the fear of the Lord is to hate evil. Okay? So ang fear of the Lord is the beginning of wisdom. When you have a reverent fear of the Lord, when you are in awe of the Lord, then you begin to have wisdom. If you have wisdom, you will begin to hate evil. Because you fear the Lord. Naintindihan po natin? When you really fear the Lord, when you really are in awe of the Lord, you will begin to hate evil. Ngayon, tanong, Pastor, kailangan ko ba na tigilan na yung mga bisyo ko dahil na Kristiyano ko? Ang sagot po, hindi. Okay? Ang mangyayari, in your relationship with God, the more you grow closer to Jesus Christ, the more you will begin to hate. Okay? Hindi mo kailangan maging malinis
para magkaroon ng relasyon. Magkaroon ka ng relasyon sa Diyos, siya na bahala maglinis sa'yo. Amen? Amen. Habang patuloy ka na naglilingkod sa Panginoon, habang patuloy ka na nag-worship, alam niyo po ba, hindi lahat tayo dito nakaupo malinis? Naniwala kayo? Hindi lahat tayo na nasa church malilinis. Pero bakit tayo pupunta ng church? Bakit tayo umatid ng prayer meeting? Bakit tayo umatid ng discipleship? Bakit? Because we know that we are not worthy. We are unclean. And we need to be cleansed by the Lord. Amen? Sabi nga ng Panginoon sa John chapter 15, you are already clean because of the word that I have spoken to you. Kapag hindi mo naririnig yung salita ng Diyos, the more that you will feel that you are filthy, the more that you will feel that you are to be condemned, the more that you will feel that you deserve hell. Hello? Pero the more you go to church, the more you worship God, the more you feel that you are being cleansed, you are sanctified daily. Amen. Hello? Merong version sa Bible Oh, daily sanctification. Nauuna yung salvation, what's the next process? Sanctification. Hindi po nauuna yung sanctification bago yung salvation. Paano ka ba naligtas, kapatid? Ephesians chapter 2, verse 8 hanggang verse 9. For by grace, you have been saved. Okay? Ano ibig sabihin nun? Napako si Kristo sa krus kahit di siya nagkasala dahil sa kasalanan mo at kasalanan ko. Inako niya yung kasalanan natin doon sa krus. Siya yung namatay para sa ating mga kasalanan. That is grace. For by His grace, we are saved. Through faith. Sa pamamagitan ng pagtanggap mo sa ginawa ni Kristo doon sa krus, saved ka na. Hindi mo kailangan maging mabuti, hindi mo kailangan maging full-time sa church o kahit na ano pa man para ma-save ka. No, saved ka na nung tinanggap mo ang ginawa ni Kristo doon sa cross. The next process is, your faith will bring you into sanctification o paglilinis ng buhay. Unti-unti kang malilinis. Spirit, soul, and body. Thoughts, will, and emotion. Unti-unti. Kaya halimbawa, bagong salta sa church, bagong Kristiyano, wag mong i-expect the next week, kaugali mo na yan. Amen. Ang kingdom culture, okay, hindi ka po mapapasok doon sa kaharian ng Diyos unless you are born in the kingdom. Tama po ba? Basahin natin, Kuya Dave, wala dyan sa outline ko John chapter 3, verse 3 hanggang verse 5. Hanggang verse 6 pala. John chapter 3, verse 3 hanggang verse 6. Sabi diyan, Jesus answered and said to him, most assuredly I say to you, unless one is born again, maliban na ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. That is why people, hindi totoo yung I was born this way. Kaya nga sabi, kailangan you must be born again. Kailangan maipanganak ang uli. Sabi sa verse 4, paano daw siya maipapanganak? How can a man be born when he is old? Tinanong siya ni Nicodemo. Si Nicodemo po ay master niya yung batas. Sabi niya, tinanong niya si Jesus. Paano maipapanganak muli yung tao? Matanda na siya. Ang sabi niya, maaari ba siyang pumasok na makalawang ulit sa sinapupunan ng kanyang ina at muli siyang isilang? Verse 5. Jesus answered, most assuredly I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. Ito yung, ano bang ibig sabihin yung being born of water and being born of the Spirit? Okay. Being born of water is being born through natural means. Diba? Nandoon ka sa, ang tawag doon, yung sinapupunan ng nanay mo, puno yun ng tubig. Amen. Hello. Napapaligiran ka ng tubig. Nagsuswimming ka doon sa... That is the first birth. Hello. That's the first birth. Yung being born of water, yun yung first birth na ipanganak ka sa mundong ito. Okay? The next birth, the second birth is the birth in the Spirit. Hello? It's the spiritual birth. Okay? Kung papaano po na yung natural birth ay na-enclose ka doon sa sinapupunan ng nanay mo for 9 months na napapaligiran ka ng tubig,
Ganun din yung parang nangyayari sa spiritual birth. Okay? You are tawag dito po, napapaligiran ka ng presensya ng Holy Spirit, and the more habang ikaw ay nasa presensya ng Holy Spirit, okay? Ikaw ay ninunurture through the Word of God. You are being nurtured by the Word, by His presence, and in worship. Amen? Tapos biglang na lang isang araw, marirealize mo, bagong tao ka na. Nabago na yung isip mo kasi bagong tao ka na. Yun po yung ibig sabihin ng pagiging born again. Naranasan ko po yan 2013. 2013. Okay? Sinisharean ako ng misis ko. Sinisharean ako doon sa mga Bible study. Pero hindi pa ako born again talaga noon. Okay? May pagkaalam ako sa religion pero hindi ko kilala ang Panginoon noon. Hindi ko alam paano maging kingdom people. Hindi ko alam paano lumakad sa prinsipyo ng kaharian ng Diyos. Pero one time, okay, that was November 2 of 2013, okay, nanaginip ako. Tapos ang sinasabi ko daw sa panaginip ko ay hindi tayo ililigaw ng Holy Spirit. Ayan. So ang Holy Spirit ay pumasok sa akin, na born again ako, tinanggap ko ang Panginoong Jesucristo, nagbago na yung isip ko simula noon. Amen. So yun po yung pagiging born again. Sabi sa verse 6, that which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is Spirit. Amen. Kung born again ka, iba na yung isip mo. Okay. So, balik tayo doon sa ating slides, Kuya Dave. Sa Proverbs chapter 10 and verse 27, sabi doon, the fear of the Lord prolongs days. Okay? Sa Proverbs chapter 14, verse 26, the fear of the Lord is strong confidence. Sabihin nyo nga po, strong confidence. Ayan. Proverbs chapter 19, verse 23, the fear of the Lord leads to life. Proverbs 22, verse 4, the fear of the Lord are riches and honor and life. Amen. Okay? So, ang taong marunong po, humihiwalay sa kasalanan at sa kasamaan. Ang taong marunong po, napapahaba niya yung kanyang buhay. Ibig sabihin, hindi siya mahilig kumain ng mataba o ng matamis o ng maalat. Walang problema mag-consume ng ganun, walang sobra-sobra. Okay? Ayan, alam niyo po ba kung bakit masakit lalamunan ko ngayon? Nasobrahan sa matamis. Sorry po, Lord. 'Di ba? Kaya pagkapasaway tayo, magkakasakit talaga tayo. Okay. So, ang mga tao daw na hindi marurunong, sabi sa Psalms chapter 14 verse 1, sabi diyan, the fool has said in his heart, there is no God. Ang mga taong walang totoong karunungan, sabi nila walang Diyos. Sabi diyan, the spiritually ignorant fool has said in his heart, there is no God. They are corrupt, they have committed repulsive and unspeakable deeds. There is no one who does good, sabi ng Psalm chapter 14 verse 1. Okay? Yung spiritually ignorant daw, yung isang hangal at yung walang alam sa spiritual realm, sinabi niya daw sa kanyang puso, walang Diyos. Okay? Kaya mapapansin po ninyo mga kapatid, mga minamahal, ang mga taong walang Diyos, sila po yung sila yung mga tao na mga walang pag-asa. Sila yung mga tao na laging depressed. Although we Christians also experience depression. Alright? Pero tayo, dahil meron tayong relasyon sa Diyos, we have a strong tower. We have a strong defense. We have a strong confidence. Dahil si Lord, hindi tayo iiwanan, hindi tayo pababayaan. Amen? Pero yung taong walang Diyos, walang pag-asa. Kaya anong ginagawa nila? Nagpapakamatay sila. Next, sabi diyan, King Solomon had godly wisdom and had success, but fell when he entertained human wisdom. Alam niyo po ba, sa start ng paghahari ni Haring Solomon, he was the wisest king that ever lived. At narinig ko sa isang preacher
that wisdom that he had, na binigay ng Panginoon, was only for 2 years. And the next years of his reign, puro human wisdom na yung ginamit niya. Sabi niya, ito yung sinabi niya sa Ecclesiastes chapter 1, verse 16 to 18. Ito pong Ecclesiastes, sinulat po niya, okay? Sinulat po ni Haring Solomon nung matanda na po siya. Okay? Sabi niya, Ecclesiastes 1, 16 to 18, I spoke with my heart saying, Behold, I have acquired great human wisdom and experience, more than all who were over Jerusalem before me. And my mind has observed a wealth of moral wisdom and scientific knowledge. And I set my mind to know practical wisdom and to discern the character of madness and folly in which men seem to find satisfaction. I realized that this too is a futile grasping and chasing after the wind. For in much human wisdom, there is much displeasure and exasperation. Increasing knowledge increases sorrow. Sabi diyan, no? For in much human wisdom, there is much displeasure. Naintindihan po ninyo yun? Yung human wisdom, wala pong problema dyan. Walang problema sa human wisdom. Kasi yung human wisdom, nagagamit mo yan dito sa mundo. Okay? Na-apply po natin yan sa daily lives natin, human wisdom. Pero yung human wisdom kasi, hindi kasama si Lord doon. It's your own wisdom lang. Yung sa tingin mong tama, yun yung gagawin mo. At ang sabi ni Solomon doon, in much human wisdom, there is much displeasure and exasperation. Sabi diyan, next slide, human wisdom serves self. Okay? Human wisdom serves self. Ang human wisdom po, di ba, nabasa natin doon sa Ecclesiastes chapter 1, sabi niya, I have acquired great human wisdom and experience. Sabi pa nga, pag binasa niyo yung Ecclesiastes chapter 2, sinubukan ko na maglasing. Sabi niya sa Ecclesiastes chapter 2, talagang tinry niya lahat because he has the resources. He has the power. He has the authority para tikman lahat. Actually, sa sobrang yaman niya, nagkaroon siya ng ilang asawa? 700 wives and 300 concubines. Biro mo yon? Hari siya kaya niyang gawin lahat Pero sabi niya doon sa Ecclesiastes, vanity. All is vanity. Naintindihan po ninyo yun? Walang kabuluhan, sabi sa Tagalog. Walang kabuluhan. Na, pag binasa niyo yung mga sinulat ni Solomon, maunawaan ninyo na walang katuturan kahit na makamit mo yung yaman sa mundo kasi sa dulo ng buhay, pare-pareho lang mangyayari sa atin. Pare-pareho tayong mamamatay. Tama po ba? Ang sabi pa nga ni Solomon doon sa Ecclesiastes mamamatay ako at yung isusunod sa akin, yung anak ko na pagmamanahan ko, hindi ko alam kung pamamahalaan niya ng mabuti, yung ipamamahala ko sa kanya. Bakit? Kasi nakita yung ehemplo niya Ang dami niya asawa. Tama po ba? Hello? Kaya basahin niyo yung Book of Kings. Ano nangyari doon sa anak ni Solomon? Di ba hinati yung kingdom? Nahati yung kingdom. Nagulo yung kaharian ng Israel. Kasi nga, napuno lang sila ng human wisdom. Wisdom from God seeks to serve others. Tingnan nyo ito Doon sa 1 Kings chapter 3 verse 5 to 13. Ito po yung hiniling po ni Solomon bago siya naghari. Sabi rito, in Gibeon, the Lord appeared to Solomon in a dream at night. And God said, ask me what I shall give you. Then Solomon said, you have shown your servant David my father great loving kindness, because he walked before you in faithfulness and righteousness and with uprightness of heart toward you. And you have kept for him this great loving kindness, in that you have given him a son to sit on his throne, as it is today. So now, O Lord my God, you have made your servant king in place of David my father, and as for me, I am but a little boy,
in wisdom and experience. Kita niyo yun? I do not know how to go out or come in. That is, how to conduct business as a king. Sinabi niya kay Lord, ako'y bata pa, kulang pa ako sa eksperyensya. Hindi ko pa alam kung paano umasta bilang hari. Your servant is among your people whom you have chosen, a great people who are too many to be numbered or counted. So give your servant, ito yung prayer niya, so give your servant an understanding mind. Sabihin niyo nga po, understanding mind. Okay? Understanding mind and a hearing heart. Sabihin niyo, hearing heart. Ayan. Yung dalawa pa lang na yan, magagrasp nyo niya eh. Yung gustong ni Solomon bilang hari. An understanding mind and a hearing heart. Kasi bilang hari, you will be exposed to the problems of the people. Amen? Okay? Kapag wala kang understanding mind and a hearing heart, magiging magulo yung kaharian. Di ba mayroong mga tao nagbibigay ng counsel, ang gusto nila, pakinggan mo lang sila. Ang mabuting counsel po na ibibigay kapag napakinggan mo na yung problema ng tao. Hindi yung napapakinggan mo pa lang yung unang storya, hindi mo napapakinggan yung buong storya, nagbibigay ka kaagad ng counsel. Hindi mo mabuting counseling yun. Kaya si Solomon, ang sabi niya, bigyan mo ako ng understanding mind and a hearing heart. Biro nyo, ang pakikinig hindi lang dito. Ang pakikinig dapat dito. You hear with your heart. Amen? Kaya nga si Jesus ganun eh. Nung nakita niya daw yung multitude sa Matthew chapter 9, He was full of what? He was full of compassion. Napuno siya ng habag. Bakit? Kasi yung mga tao na sumusunod sa Kanya, nakita niya mga taong walang pastor. Mga taong walang nag-aalaga. They were broken, they were sick, they were scattered. Walang naggagabay sa kanila. Amen? Kaya tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo yung katabi mo. Magpagamit ka kay Lord, sabi mo sa Kanya. Maraming tao, walang gumagabay sa kanila. Amen? Ang mabuting counsel na maibibigay natin sa mga tao paglabas natin ng simbahan ay yung counsel na nanggagaling dito. Hello? Hindi yung magyayayaan kayo papunta sa inuman. Tara pre, shot na lang natin yan. Walang mabuting mangyayari doon. Nagawa ko na yun eh. Hello? Ang mabuting counsel nandito. Kung gusto nyo pong gumanda buhay ninyo, kung gusto mong gumanda buhay ng pamilya mo, andi dito sagot. Amen? Hindi ko po sinasabi to dahil pastor ako. No. Sinasabi ko to dahil na-experience ko po. Hello? Okay. Sabi dyan, so that I may discern between good and evil. For who is able to judge and rule this great people of yours? Now, it pleased the Lord that Solomon had asked this thing. Gusto kong ulitin natin yun. It pleased the Lord when Solomon had asked this thing. Amen? Hindi niya hiniling na yumaman siya, maging sikat siya. Ang hiniling niya, maging marunong siya, at makarinig siya by heart. Okay, sabi niya, God said to him, okay, pag nag-pray tayo kay Lord at na-pleased siya sa ating panalangin, sasagot siya. Amen. Sabi mo sa katabi mo, sumasagot si Lord ng panalangin. Okay. God said to him, because you have asked this and have not asked for yourself a long life nor wealth, nor for the lives of your enemies, but have asked for yourself understanding to recognize justice. Behold, I have done as you asked. I have given you a wise and discerning heart, so that no one before you was your equal, nor shall anyone equal to you arise after you. I have also given what you have not asked. Bibigay ko rin sa iyo ang mga bagay na hindi mo hiniling. Sabi diyan, both wealth and honor. So that there will not be anyone equal to you among the kings, for all
your days. Amen. Diba? Kapag tama po yung ating puso sa panalangin, bibigay talaga ng Lord higit pa sa kaya nating isipin at hilingin. Amen? So, sabi mo sa katabi mo, maging marunong ka. Okay, sabi dito sa James chapter 3, verse 17. The wisdom from above, ang karunungan daw mula sa itaas, ay ano? Is first pure, morally and spiritually undefiled. Sabihin nyo nga po, pure. Ang karunungan daw, kapag ang isang tao ay marunong, at ang karunungan niya ay galing sa langit, o galing sa Diyos, ang karunungan na yun ay pure. Sabihin, malinis. Sabihin nyo, malinis. Di ba? Walang walang halong karungisan o kahalayan o kung ano man. Malinis po yung wisdom na yun. Sabi diyan, ano pa? Then, peace-loving. Sabihin nyo nga po, peace-loving. Okay? Courteous and considerate. Anong ibig sabihin ng considerate? Kino-consider yung sitwasyon ng tao. Tama po ba? Alam nyo po ba, okay, hindi lahat po ng mahirap ngayon, ay mahirap dahil kasalanan nila. Hindi po nila kasalanan naging mahirap sila. Alam nyo po ba, na yung ibang mahirap ngayon, kung sila ay nasa sitwasyon na mayaman sila, mas mayaman pa sila sa mas mayayaman pa sa mundong ito. Nagkataon lamang na ipanganak sila sa ganong pamilya. Naintindihan po ninyo? Halimbawa na lang, ganito, meron akong kakwentuhan kagabi. Itong tao na ito, mabilis siya magsalita. Hindi siya marunong magpreno sa mga sinasabi niya, kahit na kaninong tao. Ano siya, yung mataas ang ere niya, mataas ang tingin niya sa sarili niya, ang tingin niya sa lahat ng tao, under niya. Okay? Kaya lahat ng tao, masusungitan niya. Pero wala dito yun, ha? Hindi dito yun sa church. Pero kung ganun ugali mo, mag-repent ka na. Okay? Ganun yung ugali niya. Okay, one time, sumakay siya doon sa sasakyan ng isang medyo may kayang tao. Nakasakay siya doon. Tapos suminto sila sa isang tindahan. Tapos binati nung tao na ito na may kakayanan sa buhay, yung nandoon sa tindahan. Yung nakaupo doon sa tindahan na yun, kaaway nung taong mayabang, mataas ang ere. Kaaway niya. Lagi niyang ganun siya doon sa tao na yun. Okay. Tapos pag andar nila, sabi niya doon sa tao na may kaya, sabi niya, kaano-ano mo yun? Sabi niya, pinsan buo yun ng pinsan ko. Di ba? So mayroong relasyon pala yun doon sa minamata-mata niyang tao. Di ba? Ano ngayon sa kanya yon? Ha? Di ba? Mapapahiya siya. Pag nakwento nung tao na yun na nasa tindahan na ganun yung ugali niya, mapapahiya siya. Kaya mga kapatid, ang karunungan, ganito, lahat ng tao na ma-encounter ninyo, pakisamahan ninyo na mabuti. Kasi hindi nyo po alam, na yung taong pala na yan, ay gagamitin ni Lord para ma-bless ka. Sa ngayon, ganyan lang sitwasyon niya. Pero pag inaruga mo yan, pag ginabayan mo yan, paglaki niyan, pag nag-mature yan sa Panginoon, yan din yung magiging blessing sa buhay mo. Hindi lang kasi tayo marunong mag-appreciate ng tao sa umpisa. Halimbawa, pagkapanganak mo ba, dahil hindi marunong maglakad, hindi marunong magsalita, anong gagawin mo? Maiirita ka ba lagi sa kanya? Hindi pa nga marunong magsalita. Di ba? Ganon din po sa simbahan. Okay? Pag bagong mga tao lang sa simbahan, ano yung consideration mo sa kanila? Ang turing mo sa kanila parang mga walang muwang na bata. Naintindihan po ninyo? Amen? Kaya yung mga matured na rito, wag na kayong mag-isip bata. O, tingnan mo yung katabi mo. Mag-mature ka na. Kapatid, hindi na baby. Kasi hindi na baby yan eh.
Mag-mature ka na, kapatid. Sabi mo sa kanya. Mag-mature ka na, kapatid. Hindi ka na dapat yung inaalagaan. No? Ilang taon ka ng Kristiyano, pinapollow up ka pa din. Ilang taon ka ng Kristiyano, late ka pa din. Hello? Ako, yan po yung kultura na ayaw po nating masanay tayo. Late, no? Absent, ano pa ba? Reasons, excuses, hindi po ganyan ang culture. Okay? Alam niyo yung kultura na excuses, di ba? Pag binasa niyo yung Luke chapter 9, Lord, susunod ako sa iyo. O sige. O sige ha, susunod ka sa akin ha. O sige, basahin natin. Mga taong ma-excuse. Hindi po yan, hindi, basahin niyo na lang. Luke chapter 9, verse 59 to 62, basahin niyo po yan. Hindi yan kultura ng ng kalangitan, yung marami excuses. Kaya sabi mo sa katabi mo, magbago ka na, kapatid. Okay, tuloy tayo. The wisdom from above is gentle. Sabihin niyo, gentle. Ayan. Reasonable. Willing to listen. Amen. Hindi ibig sabihin na mas marunong ka dun sa kausap mo, ikaw na yung lagi magsasalita. Sometimes you need to listen. Ang totoong marunong ng tao will listen. Will always listen. Amen? Okay. Paano ka matututong makinig kung lagi mong hawak yung cellphone mo? Di ba? Kaya hindi tayo marunong makikonek sa tao, kaka-cellphone mo yan. Sabi mo sa katabi mo, kaka-cellphone mo yan. Okay? You must be willing to listen. At listening with your heart. Okay? Listening with your heart. Ang listening with your heart, okay? Ang ibig sabihin nun, nakikinig ka with an intent to understand. Hindi po to listen with an intent to answer. No. You just listen. You just be there. You listen. Kahit wala kang masabi, you just listen. Tama? Okay. Full of compassion and good fruits. Sabihin nyo nga po, good fruits. Mabubuting bunga. It is unwavering, without self-righteous hypocrisy, and self-serving guile. Yan po yung wisdom from above. Hindi siya self-serving. Hindi siya yung paano na ako. Okay? Naintindihan? Ito naman yung wisdom ng mundong ito. James chapter 3 verse 14 to 16. But if you have bitter jealousy and selfish ambition in your hearts, do not be arrogant, and as a result, be in defiance of the truth. Diba? Bitter jealousy and selfish ambition. Magkapatid yan. Selfish ambition. Pag meron ka kasing selfish ambition, pag may nakikita ka na po-promote, nagkakaroon ka ng bitterness. Yan yung wisdom ng mundong ito. Tama po ba? Halimbawa sa opisina. Diba? Ikaw matagal ka na sa kumpanya. Pero yung junior mo, yung junior sa'yo, mas na-promote agad kaysa sa'yo. Eh dahil meron kang ambisyon, anong iisipin mo doon sa tao na yon? Di ba, mainis ka sa kanya? Gagalit ka sa kanya? Gagawin mo lahat para hindi siya ma-promote. Sisiraan mo siya doon sa bossing mo. Tama ba? Tama ba? Pag ikaw naman yung nakakaranas ng gano'n, hayaan mo lang sila. Hindi nila kilala si Lord eh. Okay? So, this superficial wisdom is not that which comes down from above, but is earthly or secular, natural or even demonic. Diba? Merong manipis na linya, no, doon sa human wisdom. Kasi yung human wisdom, it can even direct you to demonic wisdom o yung karunungan ng dyablo. Diba? Nagiging tuso ka na, naging mandaraya ka na, natututo ka ng magsinungaling. Naintindihan niyo po yon? Diba? Kasi pag meron kang bitter jealousy at meron kang selfish ambition, sometimes you tend to lie. Naintindihan po? Natural na tendensiya mo na magsinungaling kahit huling-huli ka na.
Alam niyo po ba, maraming tao na akong ganyan na nakakaharap. Kristiyano pa yun. Naglilingkod sa simbahan. Pero pag pag nagtatanong kasi ako minsan, alam ko na yung totoo. Ganon din yung asawa ko. Pag nagtanong yan, medyo kabado na ako, baka kung ano yung tatanungin yan. Naku, may ginawa na naman ba ako? Yung ganon. Pero ganito po pag ako po nagtanong, yung asawa ko nagtanong, minsan alam ko na yung sagot, gusto ko na lang malaman, sa bibig mo, yung totoo. Kaya pag nagsinungaling ka sa harapan ko, alam ko na kung saan galing yung espiritu mo. Hello? Hindi ko sa ginajudge kayo. Gusto ko lang magbago na kayo. Magbago na tayo. Sabi mo sa katabi mo, magbago na tayo, kapatid. Amen? Diba? Nakalagay sa Bible, Ephesians chapter 4. Diba? Do not lie with your neighbor. Speak the truth with your neighbor. Sabi, huwag na mo sinungaling. Amen? Alright. For where jealousy and selfish ambition exist, there is disorder, unrest and rebellion, and every evil thing and morally degrading practice. Tingnan nyo, no? Morally degrading practice. Ano ibig sabihin nun? Yung moralidad po, bumababa ng bumababa. Diba? Ganyan na nangyayari sa mundong ngayon. Yung moralidad ng mga tao. Sino ba dito yung nakakaintindi? Ano ba yung ibig sabihin ng pagbaba ng moralidad? Naiintindihan nyo ba yon? Taas ang kamay, naiintindihan nyo ba yon? Bumababa ang moralidad. Ganito yon. During the 1900s, naggawa sila ng fashion design ng swimsuit. Ang swimsuit po nun sa mga babae, may sleeve, closed lahat, hanggang dito. Tapos hindi fitted. That was 100 years ago. Kapag hindi po sinunod ng mga tao sa beach, yung regulation ng swimsuit na yon, huhulihin sila and they will be fined. Mumultahan sila. Pero ngayon, ano nangyari? Pumunta ka ng mga beaches. Pumunta ka ng mga dagat. Ano yung mga suot na swimsuit? Hello? At ang tingin ng mga tao ngayon, okay lang yun. Wala ka namang tinatapakang tao. Tama ba? Pero the morality, yung moralidad ng tao, ganun na lang. Diba? Dati pinoprotektahan yung mga imahe ng mga babae. Dapat nakasaya pa nga eh. Diba? Pero yung iba ngayon pupunta sa church, kailangan nakalabas yung puso, nakalabas yung ano ba to? Yung pigi. Hello? Nakita po ninyo yung moralidad ngayon? Morally degrading. So, hindi po yan karunungan na galing sa Diyos. Okay? Ang karunungan po na galing sa Diyos, hindi po mayabang, hindi mapagmataas. Okay? Sabi dito sa Philippians chapter 2, verse 1 hanggang verse 7. Therefore, if there is any encouragement and comfort in Christ, as there certainly is in abundance. If there is any consolation of love, if there is any fellowship that we share in the Spirit, if there is any great depth of affection and compassion, make my joy complete by being of the same mind, having the same love toward one another, knit together in spirit, intent on one purpose, and living a life that reflects your faith and spreads the gospel. I want you to read that, okay? Living a life that reflects your faith and spreads the gospel. Amen? The best na magagawa mo para makapag-share ng Word of God ay yung buhay mo. Amen? Yung buhay mo, yung pagsasalita mo. Yung pagsasalita natin, yung buhay natin. Kasi kahit anong share po natin sa Facebook, anong share natin sa Twitter, sa Instagram ng mga Bible verses, kapag nakita at nakasalamuha ka nila personally, ang pangit na ugali mo, maniniwala pa ba sila sa'yo? Hello? Amen?
the good news regarding salvation through faith in Christ. Do nothing from selfishness or empty conceit, through factional motives or strife. Huwag daw nating gawin ang mga bagay from selfishness. Alam niyo yun, parang pang sarili lamang. Or empty conceit or factional motives. Diba? Yung pagkakampi-kampi. Ako, dito ako. Dito ako. Huwag daw nating gawin po yun, mga kapatid. But with an attitude of humility, being neither arrogant nor self-righteous. Huwag daw maging arrogante at self-righteous. Regard others as more important than yourselves. You know, humility, ang humility po, hindi niyan ibig sabihin na mababatingin mo sa sarili mo. No. Humility is thinking better for others. Thinking the best for others. It's not, yung pagtingin mo ng mababa sa sarili mo. Naintindihan po ninyo? Hindi ganun yung humility. Humility is thinking the best towards others. That is humility. Pag sinabi mo sa mga tao, alam nyo ang humble ko, hindi ka na humble nun. Naintindihan po ninyo? Ang humility does not speak na humble siya. Ang totoong humble person, hindi siya nagsasalita na humble siya. Nakikita ng mga tao na humble siya. At yung mga tao nagsasabi na humble siya. Amen? Kaya nga yung taong mayabang, hindi niya kailangang sabihin na mayabang siya eh. Kasi nakikita at naririnig ng mga tao na mayabang siya. Tama ba? Ganun din po yung humble. Pag ang tao totoong humble, yung tao na magsasabi, alam mo, ay, grabe, nakaka-bless itong si Brother Jordan, napaka-humble. Diba? Hindi yung, ay, ano ba to si Amy? Yabang-yabang. Nagpa-reband lang, ganyan na ugali. Joke lang yan, ha? Okay? Humility. Ayan. Asan na ako? Ayan. Regard others as more important than yourselves. Diba? Serving the needs of others. Do not merely look out for your own personal interests, but also for the interests of others. Hindi mo iniisip yung lagi na lang yung ano ba yung para sa iyo, ano yung para sa akin, 'di ba? Kundi ano ba yung magagawa ko para sa iba. Amen. Have this same attitude in yourselves, which was in Christ Jesus. Amen. Kaya po natin tinuturo ito, yung humility and yung wisdom that comes from above, because yun yung na kay Jesus. Amen? Okay? Which was in Christ Jesus, look to Him as your example. Amen? Look to Him as your example in selfless humility, who, although He existed in the form of unchanging essence of God as one with Him, okay? So, the entire nature of deity did not regard equality with God a thing to be grasped or asserted as if He did not already possess it. Alam niyo po ba, confident si Lord kung sino siya. Kaya hindi niya kailangan ipagmayabang kung sino siya. Naintindihan po? Hindi niya kailangang sabihin na may title siya. I am the Messiah. I am the Son of God. Sumunod kayo sa akin. No. He humbled Himself. Sabi diyan, He emptied Himself. Okay? By assuming the form of a bond servant. Ayan. Philippians 2:1-7. Okay. Magtatapos na tayo. If you lack wisdom, kung kulang ka sa karunungan, listen to wise people and wise counsel. Proverbs chapter 1 verse 5. The wise will hear and increase their learning. And the person of understanding will acquire wise counsel and the skill to steer his course wisely and lead others to the truth. Okay? Kung kulang tayo sa karunungan, makinig daw tayo sa mga taong marunong. Amen? Amen? Okay? Hindi lang yung bahala na. Hindi po wise yun. Okay? Ang totoong wise, merong goal. Amen? Okay. Mga kabataan, magkaroon kayo ng goal in mind. Magkaroon kayo ng pangarap. Sino ba ako after 5 years? Sino ba ako after 10 years? Sino ba ako after 15 years? Amen? Okay? Mangarap kayo, mga kabataan. Sabi diyan, Proverbs chapter 13, verse 20, He who walks as a companion with wise men
will be wise. But the companions of conceited or dull-witted fools are fool themselves and will experience harm. Okay, next. If you lack wisdom, pray. Kung kulang sa karunungan, manalangin. Sabi ng James chapter 1 verse 5, if any of you lacks wisdom to guide him through a decision or circumstance, he is to ask of our benevolent God, who gives to everyone generously and without rebuke or blame, and it will be given to him. Alam niyo po ba, when we pray, nagkakaroon tayo ng impartation ng essence and presence of God? Naintindihan niyo po ba yon? Kapag tayo ay nananatili sa presensya ng Panginoon, nagkakaroon tayo ng impartation ng karunungan ng Diyos. Hello, nagkakaroon tayo ng, sabihin natin, download of heavenly wisdom. Naintindihan po ninyo? Kapag kayo nagbabad sa panalangin, and I experience this, we experience this ng mag-asawa. Pagkatapos magbabad sa panalangin, paglabas mo ng prayer room mo, okay? Paglabas mo ng prayer room mo, or habang nadoon ka sa prayer room mo, ang daming word of God na na-instill sa mind mo. Amen? I-try po ninyo na magbabad sa prayer. Hindi lang yung pa 5 minutes lang, 10 minutes na prayer. No. Subukan nyo magbabad sa prayer for 30 minutes, for an hour, for 2 hours, or 3 hours. Alam nyo po, ang prayer hindi kailangan na maging, tawag dito, programmed. Ang prayer, minsan kailangan mo lang na makinig. Umupo, manalangin, antayin yung tinig ng Panginoon. Amen? Prayer gives wisdom, gives us wisdom. And lastly, if you lack wisdom, read your Bible. Ayan, number 1 yan. If you lack wisdom, read your Bible. For the Lord, sabi ng Proverbs chapter 2 verse 6, for the Lord gives skillful and godly wisdom. From His mouth come knowledge and understanding. Naintindihan po ninyo? Kung gusto nyo mapuno ng karunungan, ito. Basahin nga natin, Kuya Dave, yung Psalms chapter 119, verse 98 hanggang 100. Tingnan nyo to, mga bata. Tingnan nyo, matuto kayo rito. Psalm 119, verse 98 hanggang 100. Wala yan sa outline ko, ha? Tingnan nyo, ha? Sabi ito nung nagsulat nung awit. Sabi niya, you, pertaining sa Panginoon, through your commandments, through your words, sabi diyan, make me wiser than my enemies. Next verse. I have more understanding than all my teachers. Because of what? Next verse. I understand more than the ancients. Ibig sabihin po niyan, yung matatanda. Mas marunong ako sa mas matatanda because I keep your words. Amen? Alam nyo, nakaka-bless kasi yung kwento ko sa inyong pastor, 25 years old. Last week, naalala nyo po yon. Blessed na blessed ako sa pastor po na yon. Because in his age, 25 years old, full-time po siya. He is pastoring a local church. Amen? Hello? 25 years old. Diba? Ang akala ko nga, ako na yung pinakabatang pastor dati, hindi pala. Tapos nakita ko pa si David Sanggalang. 26 lang ba? Kilala niyo ba yun si David Sanggalang? Revivalist yun. Napakabatang pastor. Mayroong nag-donate sa kanyang second hand na van para sa ministry niya. Diba? Because he is doing the will of the Lord. Okay, when we are doing the will of the Lord, lahat nga ipagkakalob na niya katulad nung nangyari kay Solomon. Amen? So, in godly wisdom, there is provision. There is blessing. Amen? Kaya mapuno po tayo ng karunungan. How? We pray, we read your Bible, we fellowship with one another. Amen? Magbasa po kayo ng mga libro. Okay? Mabuti po na binabasa natin yung Bible. But I also encourage you to read other books. Increase in wisdom, increase in understanding. Alam nyo, nakakalungkot kasi sa linya ng mga Kristiyano, marami po ng mga Kristyan mahina ang reading comprehension. Hello? Dapat tayo po, mga Kristyan, tayo yung nagiging pagpapala sa mundo. Amen?
Yung alam nila na yung values mo, yung education mo, is founded by your Christian faith. Dahil Kristiyano ka, you will do your best. Kung kabataan ka, nag-aaral ka, at Kristiyano ka, you will do your best at school. Tataasan mo yung grado mo. At pag nakita nilang mataas yung grado mo, tatanungin ka nila, bakit mataas grade mo? Dahil kay Jesus, tinutulungan niya ako. Minomotivate niya ako mag-aral ng mabuti kasi ginagawa ko to para maparangalan si Jesus. Amen. Hindi na dahil sa crush mo. Amen. Hello? Hello? Ayan. So, I want us to increase in wisdom. Amen? Lumakad po tayo sa karunungan ng Diyos at hindi sa karunungan lamang ng mundong ito. Amen? Dahil pag lumakad po tayo sa karunungan ng Diyos, madadala din po natin sa tamang daan yung mga tao na nakakasalamuha po natin. Amen? Palakpakan po natin ng Diyos. Hallelujah. Tayong